Ito ang ginagawa sa chicken barbecue. Paano nga ba ito ginagawa o pine-prepare? Ngayon pa lang ipapakita ko na sa iyo kung paano ito ginagawa. Mayroon tayong bawang, may luya, may sibuyas, tapos mayroon tayong banana ketchup, nor liquid seasoning, dato puti soy sauce, tapos mayroon tayong oyster sauce. Ngayon imimix na natin. Ilalagay na natin sa malinis na lagayan ang lahat ng mga sangkap para hindi na tayo mabibitin. Sa version natin, hindi na tayo gumamit ng mga takalan sa ating ingredients dahil matalino na po ang matching. Dahil sa sobrang gamit ng gadget, hindi na daw siya maiisahan ngayon. Mag-add din tayo dito ng calamansi juice para sa aroma. I-mix na natin. Nailagay na natin yung mga manok. Mix lang siya hanggang sa magkaroon na ng kulay lahat. Siyempre, bago natin i-mix, kailangan yung manok natin ay malinis. Pagka nabili natin sa palengke, hindi natin alam. Baka mamaya matagal ng stock, iba pa rin yung fresh. Ilagay na rin natin dito yung pamintang durog. Pagka mayroon kang pamintang buo, kailangan mo pa yung durogin para mas maganda. I-mix lang natin ito uli. Kailangan mahalo siya ng husto. Kung gusto mo naman lutuin agad at atat ka ng lutuin, ibabad mo lang siya ng 30 minutes to 40 minutes. Pag ayaw mo naman lutuin, ibabad mo siya magdamag. Pwede ka rin dito maglagay ng asukal. Ito na yung minarinate natin. Tapos na po ito na ibabad ng 40 minutes. Ngayon ka partner, pag wala ka namang rep, huwag mo siyang ibabad magdamag. Kasi ang manok, mabilis lang po ito masisira. Lalo na pag hindi bagong kata yung karne. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi na hindi agad-agad masisira yung karne ng manok. Huwag mo ilagay sa alanganin yung kalusugan mo. Sabi ko nga kanina, kailangan sariwa yung karne. Magsasalang na tayo din ng cooking pot para maumpisa na natin ang pagluluto. Ilalagay na natin isa-isa sa ating cooking pot. Pagkaraan ng ilang minuto, pwede na po natin siyang baliktarin. Ang karne ng manok hindi katulad ng bakal, kaya wag po natin itong iwanan para hindi ka masunugan. Dahil masarap kumain sa ulam na hindi sunog. Sa bahaging ito, ilalagay na po natin yung sauce niya. Kung saan siya nakababad kanina. Ilalagay na po natin lahat. Pagka kumulo na yung sauce, pwede na po natin tanggalin yung manok. Dahil hindi natin iniwan yung pagluluto natin, ayan, siguradong lutong-luto. Ilalagay na natin dito sa malinis na plato at pwede na natin lantakan. Sobrang sarap nito. Kung ikaw naman ay manginginom, pwede mo na tawagin yung kumpare mo. Hindi ka na mapapahiya nito dahil ang sarap ng pulutan mo.